can you say? Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam mo naman na ayaw ni Gary na nagsusuot ako ng sexy na swimsuit. Bakit naman kasi hinahayaan mo na kontroling ka ng jowa mo na yan? Asawa ko na si Gary, kaya may karapatan siya na pagbawalan ako, Denny. Oy, hindi ah. Oo, may anak kayo at magkasama kayo sa iisang bubong. Pero hindi pa naman kayo kasal. Ang tiwala ay palaging kakambal ng pagmamahal pagdating sa isang relasyon. Dahil ang pundasyon ng relasyon ay palaging nagsisimula sa tiwalang ibibigay nila sa bawat isa. Ikaw, hanggang kailan mo hahayaan ng taong mahal mo na kontrolin ang buhay mo? Pakinggan ang kwento ni Isay sa Barangay Love Stories, #BLS Miniskirt. Barangay LS 97.1. 97.1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa, at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tiwala ay palaging kakambal ng pagmamahal pagdating sa isang relasyon. Dahil ang pundasyon ng relasyon ay palaging nagsisimula sa tiwalang ibibigay nila sa bawat isa. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan mo hahayaan ng taong mahal mo na kontrolin ang buhay mo? Dear Papa Dudut, may parte ng nakaraan ang mahirap kalimutan, lalo na kung nagdulot ito sa atin ng hindi magandang alaala. Wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi ang umusad kahit mahirap para sa atin. Dahil ang paglimot sa nakaraan ay isa sa mga pinakamahirap gawin para sa taong labis na nasaktan. Kumusta po kayo, Papa Dudut? Just call me Isay, 36 years old, nagtatrabaho bilang subject matter expert sa isang kumpanya dito sa Pasig. Naging avid listener niyo po ako nang pumasok na ang pandemya. 2 taon din kasi akong naging work from home, kaya bukas ang radyo namin sa tanghali at nakatutok sa inyong programa na Barangay Love Stories. Ngayon lang din ako naglakas ng loob na sumulat dahil gusto ko na magbigay din ng aral at inspirasyon itong kwento ko. Papa Dudut, mahigit 3 taon na kaming magkarelasyon noon ni Gary nang magkaroon kami ng anak. Jing ang pangalan niya at lumaki siyang mabait at malambing na bata. Kahit may anak na kami at nagsasama sa isang bahay ay hindi pa rin kami nagpapakasal ni Gary. Mas inuuna kasi namin ang iba pang mga gastusin, kagaya na lamang ng para sa pag-aaral ni Jing. Kaya lang habang lumalaki ang anak namin ay hindi maiiwasan na magtanong siya tungkol sa sitwasyon ng aming pamilya, Papa Dudut. Mabuti naman at nakauwi ka na. Oo nga, grabe kasi ang traffic. Buti na lang at hindi kita hinintay sa office kanina para sabay na tayong umuwi. Kung hindi, pareho tayong aabutin ng 10:00 ng gabi sa daan. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh, nagugutom na rin ako. Lika na sa komedor, may pagkain sa lamesa. Tinakluban ko lang ng mga plato. Sige. Si Jing, tulog na ba? Oo, pero si Mama umuwi muna kina ate pagkatapos naming maghapunan kanina. Ang sarap ng ulam ah. Ginisang tahong. Si Mama nagluto niyan. Amoy pa lang masarap na. Kumain ka na ba, honey? Oo, tapos na. Si Mama nga rin palang bumili ng tahong sa palengke kanina. Sinama niya raw si Jing at tuwang-tuwa raw ang anak natin kasi nakapamasyal siya sa palengke. Ang tagal na rin pala nating hindi lumalabas.
Sa linggo, mamasyal naman tayo sa mall at manood ng sine. Naku, sigurado magtatatalo na naman sa tuwa ang anak natin. Naging busy rin kasi ako sa trabaho. Panay overtime namin kahit weekend. Kaya pagod talaga ako. Ayos lang, honey. Naiintindihan naman yun ng anak natin kahit medyo malungkot siya kanina. Bakit naman siya malungkot? Nagpadala kasi ng family picture yung isang subject teacher nila kanina. Nakapagdala naman siya kasi marami naman tayong picture na magkakasama. Kaya lang nagtatanong siya kanina kung bakit wala raw tayong wedding picture. Bakit yan natanong yun? Yung ibang kaklase niya kasi may dalang wedding picture ng parents nila. Kaya ang tanong niya rin kanina, bakit hindi pa tayo nagpapakasal? Ano namang sabi mo sa kanya? Ang sabi ko, marami pa kasi tayong dapat na unahin. Tsaka parang kasal na rin naman tayo kasi magkasama na tayo sa isang bahay. At ang pinakamahalaga sa lahat, masaya tayo na magkakasama sa bahay na to. Ano naman sagot ang anak natin sa sinabi mo? Naiintindihan naman daw niya yun kasi masaya raw siya na magkakasama tayo. Hindi kagaya ng ibang kaklase niya na magkahiwalay ang mga magulang. Tsaka matalinong bata si Jing. Mabilis siya makaintindi ng mga bagay sa paligid niya. Ayun nga lang, minsan napapatanong na lang din siya gawa ng mga kaklase niya. Huwag ka mag-alala, honey. Darating din tayo dyan. Magpapakasal din tayong dalawa. Alam ko, hindi naman ako nagmamadali, honey. Kagaya nga ng sabi mo, marami pa tayong dapat na unahin na pagkagastusan. Yun nga rin ang sinasabi ko kay mama kapag nagtatanong siya kung kailan ba natin balak magpakasal. Kahit nga si mami nagtatanong na rin tungkol dyan. Pero naiintindihan naman nila ni daddy na may sarili tayong plano. Alam niya na ginagawa lang natin yung mga bagay na mas makakabuti para sa atin at sa anak nating si Jing. Makakalimutan din ni Jing ang tungkol sa kasal-kasal na yan. Lalo na kapag nag-mall na tayo sa linggo. Ay, sandali lang, honey. Ikukuha lang kita ng juice sa ref. Papa Dudut, pareho kaming hindi handa ni Gary nang dumating si Jing sa buhay namin. Ang gusto nga sana ng mga magulang ko ay magpakasal na kami bago ko ipanganak noon si Jing. Sang-ayon naman din doon ang mga magulang ni Gary. Pero nang sabihin ni Gary na dapat naming unahin ang pangangailangan ng bata ay pumayag na rin ako. Naging maselan din kasi ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. May ilang beses pa akong dinugo at mabuti na lamang walang nangyaring masama sa anak ko. Ayun nga lang, pinanganak ko siyang sakitin at ilang buwan pang nanatili sa ospital noon bago namin siya naiuwi sa bahay. Papa Dudut, sa totoo lang ay handa na rin naman ako magpakasal kay Gary. Nang mga panahon na yon ay hindi na ganong kabigat ang gastusin namin. Pareho naman kasi kaming may trabaho ni Gary at nakapag-adjust na rin kami sa mga vitamins na kailangan ng anak namin. Hinihintay ko na lamang talaga na yayain niya akong magpakasal. Kahit na hindi bonggang wedding proposal ang gawin niya. Kahit tanungin niya lamang ako kung gusto ko na bang magpakasal sa kanya. Kaagad ko siyang sasagutin ng oo. Pero nang mga panahon na yon ay mukhang wala pa talaga sa isipan ni Gary ang maging tunay kaming mag-asawa, Papa Dudut. Isay, kape oh. Uy, salamat, Danny. Kanina ko pa nga gusto magkape. Hindi ko lang maiwan itong mga tinatrabaho kong papers. Halata nga. Kasi coffee break na natin pero nandito ka pa rin sa station mo. Tapos kaninang lunch break, 30 minutes ka lang yata kumain at bumalik ka na kaagad dito. Natambakan kasi ako ng trabaho. Ang sabihin mo, tinatrabaho mo lang pati yung mga bagay na hindi naman dapat kasama sa task mo. Uy, hindi ah. We, hindi talaga? Oo nga. Eh ano yung narinig kong sinabi ng manager natin kanina? Na ayusin mong incentive file para sa mga bagong regular employee ng account natin. Nakisuyo lang naman siya kasi nga kailangan na yun maipasa bukas ng umaga. Nakisuyo o nagpasa ng trabaho? Naku, Isay, kapag talaga ikaw hindi pa na-promote, ewan ko na lang talaga. Hayaan mo na. Hindi rin naman ako umaasa sa promotion na yan. Well, ako umaasa pa rin ako na ipopromote ka nila. Dahil palagi kang hako trabaho dito sa opisina. Kung hindi nga lang talaga usong palakasan dito sa atin, baka matagal ka ng promoted eh. Ganun naman talaga kahit saang trabaho.
Hindi nawawala ang palakasan na yan. Sinabi mo pa. Ang nakakainis pa dun, kung sino pa yung nakikita nating tatamad-tamad dito sa opisina, sila pa yung mabilis na napopromote. Ay nako, napaka-unfair. Well, sabi nga nila life is unfair, kaya asahan mo ng ganyan din dito sa opisina natin. Whatever. O basta, huwag kang mawawala sa team outing natin next week ha. Sagot na raw ng account natin ng foods and accommodation dun sa beach resort na pupuntahan natin. Wala tayong ibang gagastusin kundi ang pambili ng swimsuit natin, friend. Excited na ako, sobra. Pasa ko dyan, Denny. Ha? Eh bakit naman? Sayang naman yung beach body mo kung hindi mo susuotan ng sexing swimsuit sa outing natin. Kaya ka nga nagja-jogging tuwing madaling araw para lalo kang sumeksi tapos hindi mo ipagyayabang yan? Kung gusto mo, ako nang bahala sa swimsuit mo. Ibibili kita ng bagay sa'yo. Thank you, pero pass talaga ako. Alam mo naman na ayaw ni Gary na nagsusuot ako ng sexy na swimsuit. Tsaka hindi rin naman ako papayagan na sumama sa team outing natin. Isa pa yan. Bakit naman kasi hinahayaan mo na kontrolin ka ng jowa mo na yan? Asawa ko na si Gary, kaya may karapatan siya na pagbawalan ako, Denny. Oy, hindi ah. Oo, may anak kayo at magkasama kayo sa iisang bubong. Pero hindi pa naman kayo kasal. Parang ganun din naman yun. Kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa. Ayun na nga. Kulang pa rin hanggang ngayon. Meaning, hindi pa talaga kayo totoong mag-asawa. Kaya dapat, hindi mo siya binibigyan ng karapatan na kontrolin ang buhay mo. Actually, kahit nga kasal at totoong mag-asawa na kayo, hindi mo pa rin siya dapat hinahayaan na gawin yan sa'yo. Aba, napakarami niyang pinagbabawal na gawin mo ha. Magsuot ng miniskirt, fitted na blouse, sumama sa gimmick namin, tsaka pati na tong team outing bawal ka rin sumama. Yung totoo, Isay, ano ka ba ni Gary? Partner niya o preso niya? Ganun lang talaga si Gary. Pinoproteksyonan niya lang ang relasyon naming dalawa. Ang sabihin mo, masyado lang siyang possessive. At ikaw naman, hinahayaan mo siya na maging ganon kaya akala niya okay lang na kinokontrol ka niya. Basta Isay, next week pa naman ang team outing natin kaya sana makasama ka. Papadudot galing sa medyo conservative na pamilya si Gary. Kaya nga nagulat din noon ang mga magulang niya nang malaman na magkakaanak na kami. Kasi kilala nila si Gary na maingat sa relasyon at marespeto sa mga babae. Medyo magkabaligtaran nga kaming dalawa lalo na pagdating sa ugali at pananamit. Bago ko maging boyfriend si Gary ay mahilig akong gumimik at magsuot ng mga sexy na damit. Malakas din akong uminom ng alak kahit pa madali akong malasing noon. Si Gary naman yung tipo ng lalaki na walang hilig sa gimikan. Kapag nagde-date kami, madalas na gusto niya lamang sa tahimik na lugar, kagaya ng restaurant, sa parke, beach o kaya kahit sa apartment lamang niya. Gusto niya raw kasi na kapag magkasama kami ay parang kami lamang ang tao sa mundo. Para mas maiparamdam namin ang pagmamahal sa isa't isa. Kaya nga kahit sa opisina nila ay hindi siya mahilig pumunta sa mga gimikan. Kinukumbinsi ko siya minsan na makijoin sa mga katrabaho niya. Pero mas gusto niya raw na makasama kami ni Jing kesa sa ibang tao, Papa Dudut. Number 1. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papadudot mula nang magkaanak kami ni Gary ay mas naging mahigpit siya sa pananamit ko. Ayaw niya na nagsusuot ako ng mga fitted na dress o kaya ay maikling palda. Gusto niya na nakapantalon lamang ako at maluwag na blouse. Pwede naman daw akong magpalda pero yung lampas sa tuhod ang haba. Para daw hindi ako nababastos ng ibang mga tao. Alam ko noon na pinoproteksyonan lamang din niya ang relasyon naming dalawa. Sinubukan ko pa rin magpaalam kay Gary na sasama ako sa team outing namin, Papa Dudut, kahit malakas ang pakiramdam ko noon na hindi niya ako papayagan. Nilambing ko pa siya noon, naglinis ako ng bahay at nagluto ng masarap na pagkain para sa kanya. Kasunod ang pagpapaalam ko na may team outing kami at gusto ko sanang sumama.
Pero kagaya nga ng inaasahan ko ay hindi niya ako pinayagan. Sinabi niya na wala naman daw akong mapapala kung sasama ako sa team outing na yon. At baka may ibang katrabaho pa raw ako na pumorma sa akin. Kaya sa pagtalunan namin ng bagay na yon ay hindi na nga lang ako sumama sa mga kaopisina ko, Papa Dudut. Belated happy birthday, Isay! Oo nga, Isay, belated happy birthday. Thank you nga pala dito sa dala mo mga pagkain para sa team natin. Ang sarap, lalo na tong baked macaroni. Yan din kasi ang paborito ko niluluto sa lahat, Kiko. May special recipe ako dyan kaya masarap talaga yan. Muntik na nga ako maubusan eh. Buti na lang maaga ako nakapunta dito sa pantry. Alam mo naman yung ibang teammate natin, ang lalakas talagang kumain. Kaya nga inagahan ko talaga ang punta rito sa pantry para hindi ako maubusan ng mga dalang pagkain ni Isay. Meron pa ritong buttered chicken, fruit salad, tsaka chop suey. Kuha lang, Kiko. Okay na ako dito sa nakain ko. Busog na rin ako. Salamat. Isay, ito nga pala regalo ko sa'yo. Ay, wow! Talagang nag-abala ka pa. Ano bang laman nitong paper bag? Uy! Ang ganda ng salamin na to! Bagay na bagay dun sa station ko. Napansin ko kasi na ang liit mong ginagamit mong salamin doon. Kaya yan ang naisip kong ibigay sa'yo. Grabe, ang cute pa ng design. Napakakikay. Siyempre naman. Ano pa't naging Kiko ang palayaw ko kung hindi kita bibigyan ng kikay na regalo, di ba? Ewan ko sa'yo, Kiko. Pero ang cute talaga nito, ah. Thank you. Gusto ko rin yan. Bili mo rin ako ng ganyan salamin, Kiko. Naku, hindi pwede. Dapat si Isay lang ang may ganyan sa opisina natin. Uy, napakadaya mo. Sabihin mo na lang sa akin kung saan mo binili yan at ako na ang bibili. Secret. Ay nako, malalaman ko rin naman kung saan mo binili yan. Ay, Isay, eto naman ang regalo ko para sa'yo. Uy, napakabait nyo naman masyado. Hindi nyo naman na kailangan bigyan pa ako ng regalo. Matagal na tayo magkakasama sa isang team, tsaka minsan lang to, kaya hayaan mo na. Dali, buksan mo na rin yung regalo ko. Sana magustuhan mo. Sige, eto. Bubuksan ko na. Uy, grabe! Ang ganda namang miniskirt nito. Ang ganda ng kulay, no? Color blue, tapos may belt ng kasama yan. Oo, gustong-gusto ko yung kulay at design. Ang ganda nga niyan, Isay. Parang bagay din sa akin. Sira, hindi ka naman nagsusuot ng miniskirt. Naku, siguraduhin mo lang na isusuot mo yan, ha? Tama si Kiko. Suotin mo yan, ha? Bagay sa'yo yan kasi ang ganda at kinis ng legs mo, Isay. Yan na nga ang iniisip ko. Baka hindi ako payagan ni Gary na isuot to. Ano ka ba naman, Isay? Kailangan ba talaga na ipagpaalam mo sa kanya mga damit na susuotin mo? Hindi naman sa ganun. Kaya lang baka maiklian siya masyado kapag nakita niyang suot ko to. May ganyang palda rin ako kaya nasukat ko na. 2 inches above the knee lang yan. Kaya siguro naman papasanayin sa jowa mo, ha? Tsaka, Isay, hindi sa lahat ng oras dapat may approval ni Gary susuot mo. Hindi mo naman kailangan magpakamanang para lang irespeto ka ng ibang tao eh. Nasa kilos at pananalita mo pa rin yun. Wala sa pananamit. Kaya Isay, huwag mo sinasanay si Gary na pati mga damit na gusto mong isuot, pinakikialaman niya. Papa Dudut, malaki nga siguro ang nagbabago kapag nagkaroon ka na ng anak at asawa. Malaki ang kailangan mong baguhin sa sarili mo. Pero kasama ba talaga doon yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay? Kagaya nga ng nabanggit ko kanina, mahilig talaga ako magsuot ng mga sexy na damit. Hindi naman yung sexy na tipong mababastos na ako. Gusto ko lang talaga na medyo fitted sa katawan ko ang dress o blouse. Saka maikli ang palda ko na hindi lalampas sa tuhod. Mas nagkakaroon kasi ako ng confidence sa sarili ko sa ganong pananamit na ginagawa ko. Nung wala pa akong anak ay sinasabihan ako ni Gary na iwasan ang mga ganong klase ng damit, Papa Dudut. Pero syempre hindi ko siya palaging sinusunod.
Kaya lang nang magkaanak na nga kami ay mas naging kontrolado na niya ang buhay ko. Ayoko kasi nang nagtatalo pa kami. Kaya naman sinanay ko na lamang din ang sarili ko sa mga klase ng damit na gusto niyang isuot ko. Pero nang regaluhan ako ni Denny ng miniskirt ay natuwa talaga ako. Kasi sakto sa akin at gusto ko ang design noon, Papa Dudut. Good morning, honey. Good morning, honey. Ang aga mo yata nagising. Maaga rin kasing umalis si mama kanina kaya ako nagluto ng almusal natin. Umupo ka na dyan at patapos na ako dito sa sinasangag kong kanin. Sige. Tulog pa ba si Jing? Oo, napuyat sa pinanood nilang teleserye ni mama kagabi. Hinayaan ko na lang din muna kasi wala naman siyang pasok ngayon sa school eh. Eto na ang sinangag na kanin. Kumuha ka na lang pati ng gusto mong iulam. May longganisa at tosino na rin dito sa lamesa. Ipagtitimpla lang kita ng kape mo. Thank you, honey. Bakit pala maagang umalis si mama kanina? May sakit daw kasi yung panganay ni ate. Oh, anong sakit? Na dengue. Pero okay naman na raw ngayon. At nagpapagaling na sa bahay nila. Pinakiusapan niya lang si mama na magbantay muna sa mga bata. Kasi pareho silang may pasok sa trabaho ngayon ng asawa niya. Uso talaga ang dengue ngayon kasi tagulan na. Kaya nga nilinis din ni mama yung garden tsaka yung likod ng bahay. Baka raw kasi maipon pa yung maruming tubig doon at maging dahilan ng pagdami ng lamok dito sa loob ng bahay. Kinausap niya rin yung ibang kapitbahay na i-check yung mga drum nila at huwag kalimutang palitan ng tubig doon. Ang sipag talaga ng mama mo na makipag-usap sa mga kapitbahay. Alam mo naman na napaka-friendly nun. Ito na ang kape mo, honey. Salamat. Kamusta pala yung late celebration nyo kahapon ng mga kaopisina mo para sa birthday mo, honey? Ayun, natuwa naman sila sa mga dala kong pagkain. Ubus kagad yung baked macaroni na dala ko eh. Sabi ko naman sa'yo, yun talagang unang pagkain na mauubos sa mga dala mo. Buti nga tinulungan ako ni mama na magluto ng mga pagkain na yun. Ang laki rin ang natipid ko kaysa magpa-order pa ako ng pagkain sa restaurant na malapit sa opisina. Tsaka, hindi hamak naman na mas masarap ang mga niluto nyo kaysa sa mga pagkain sa restaurant. Hindi naman no. Grabe ka naman, honey. Pero ayun, nagyaya pa nga si Denny na sumama ako sa gimmick nila ni Kiko kagabi. Siyempre, hindi ako sumama kasi alam ko na matatraffic ako pag-uwi dahil payday din kahapon. Alam mo, hindi ko talaga gusto yung Denny na yan. Ha? Bakit naman? Mabait naman yun si Denny. Mabait nga pero maharot naman. Parang wala siya ibang alam gawin kundi gumimik ng gumimik. Di naman sa ganun. Sinusulit niya lang na magsaya habang wala pa siyang malaking responsibilidad sa buhay. Tsaka dalaga kasi si Denny. Single at ready to mingle. Di ba nga? Kaya siya single kasi walang tumatagal na lalaki sa kanya. Palibasa, ang pakikipagrelasyon para sa kanya, parang pagpapalit lang ng damit. Hindi seryoso at walang kahirap-hirap. Honey, hindi ganyan si Denny. Pihikan lang din talaga siya sa lalaki kaya hirap siyang tumagal sa isang relasyon. Basta, huwag ka muna masyadong sumama doon sa baklang Denny na yon. At baka kung ano pang kalokohan na maituro niya sa'yo. Papadudot, aaminin ko na medyo nasasakal na rin ako sa partner kong si Gary. Lahat na lang kasi ng galaw ko ay nakikialam siya. Hinahayaan ko na nga siyang kontrolin ang pananamit ko at pagmi-makeup ko tapos minsan pati ang ayos ng buhok ko. Mahilig rin akong magkulot noon ng mahaba kong buhok pero huwag ko na raw masyadong gawin para hindi ako makakuha ng atensyon ng ibang lalaki. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ako kumukuha ng atensyon ng iba. Gusto ko lang gawin yon para mas tumaas pa ang self-confidence ko. Pero kapag sinabi ni Gary na takot lang siya na may ibang magkagusto sa akin at maagaw pa ako ng iba ay sinusunod ko na lamang siya. Kahit alam ko naman sa sarili ko na hindi ako magpapaagaw pa sa ibang lalaki dahil sigurado na ako kay Gary. Gusto na siya na ang makasama ko sa panghabang buhay. Alam ko na ganun din siya sa akin kaya grabe
ang paghihigpit na ginagawa niya sa relasyon naming dalawa. Para lang hindi ako mawala sa buhay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang karugtong na mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Papa Dudut, kahit nasasakal na ako sa pagiging mahigpit sa akin ni Gary ay tinanggap ko yon dahil mahal ko siya. Ayokong pagsimulan pa ng pagtatalo namin ng mga bagay na ginagawa ko na ayaw niya. Kahit pa nga naiinis na ako minsan kasi lahat na lamang ng bagay sa buhay ko ay nakikialam siya. Ultimo, ang mga kaibigan ko ay gusto niya na iwasan ko kasi hindi raw magandang impluwensya sa akin. Pero matanda na ako kaya alam ko na kung sino ang mga taong dapat na iwasan. Dahil hindi magdudulot ng magandang bagay sa buhay ko o relasyon naming dalawa. Hindi na yon kailangan pang ipaalala sa akin ni Gary dahil hindi naman ako gagawa ng bagay na ikakasira ng tiwala niya sa akin. May isang beses pa noon, Papa Dudut, na pinayagan ako ni Gary na sumama sa gimikan ng mga kaopisina ko. Yon ay nang ma-promote ako sa trabaho kasabay ang ilang kaopisina ko. Ang sabi niya, okay lang daw na sumama ako sa celebration na yon. Basta siyang susundo sa akin at sabay kaming uuwi sa bahay. Natuwa naman ako dahil gusto ko talagang pumunta sa party na yon na para sa aming mga bagong na-promote na empleyado, Papa Dudut. Okay ko, may nabuka na bang sasakyan mo pauwi? Oo, meron na. Papunta na raw dito sa location natin. Pero mukhang na traffic siya sa dadaanan niya papunta rito eh. Matatraffic talaga yan kasi Friday ngayon. Ikaw, Isay, paano ka uuwi? Magta-taxi ka ba? Ano ka ba? Hindi magta-taxi yan. Di ba nga sinabi niya na susunduin siya ni Gary? Ay, oo nga pala. Pinayagan ka niya na sumama sa celebration na to basta siyang susundo sa'yo dito. Correct. Para lang makasiguro siya na walang ibang lalaki na makakalapit dito sa friend natin. Uy, grabe kayo. Hindi naman sa ganun. Alam niya lang din kasi na mahirap ngang kumuha ng taxi o mag-book ng sasakyan sa lugar na to. Concerned lang din si Gary sa akin. Asus! Pinagtanggol pa ang jowa, oh. Para namang hindi namin siya kilala. Alam mo, totoo yung sinabi mo, Denny. Kilalang kilala natin siya. Buti nga, pinayagan tong si Isay na sumama sa atin ngayon eh. Total, para sa kanila naman talaga tong celebration na to. Pero Isay, congratulations ulit ha. Finally, na-promote ka na. Yes, finally talaga. Kasi sobrang deserve ng friend natin ang ma-promote. Congrats, Isay. Sabi sa'yo eh, masusuklian din lahat ng paghihirap mo sa office natin. Thank you, guys. Sa totoo lang, konti na nga lang magre-resign na ako. Kasi ang daming bagong employee ang nauna pang na-promote sa akin noon. Kung hindi nyo lang pinapalakas ang loob ko na magstay pa sa office, lilipat na talaga ako ng ibang kumpanya. Alam namin ni Denny na naghihimoto ka na tungkol sa promotion na yan. Siyempre, ayaw ka naming umalis, kaya pinalakas ka namin sa taas. Lagi ka kaya naming binibida ron. Tsaka matagal mo nang deserve ang ma-promote, no? Marami lang talagang pala nagpapalakas sa mga boss, kaya unang napapansin. Pero in fairness ha, ang ganda ng ayos mo ngayon, friend. Talaga? Ito naman, kailangan pa ng validation, ayaw pa maniwala. Totoo nga. Tama yung sinabi ni Denny. Ang ganda-ganda mo ngayon, Isay. Grabe naman kayo, Mambola. Medyo nag-makeup din kasi ako kanina bago umalis sa opisina. Tsaka sinuot ko tong miniskirt na regalo sa akin ni Denny. Sabi ko sa'yo, di ba? Bagay ang miniskirt sa'yo. Parang hindi na nga ako sanay kasi parang ang tagal ko nang hindi nakapag-miniskirt. Naiilang tuloy ako. Bakit ka naman maiilang? Mas maganda pa nga yung legs mo kaysa dito kay Denny. Uy, grabe ka sa legs ko, Kiko. Hindi naman masyadong mapeklat, no? Uy, wala naman ako sinabing marami kang barya sa legs. Sa'yo nang galing yan ha, hindi sa akin. Ewan ko sa'yo. Kanino mo ba inaasar ang legs ko? Joke lang, ito naman. Alam mo namang love ko yung legs na yan kahit na doble halos ng kay Isay. Joke ulit. Uy, teka,
Malapit na pala yung nabukong sasakyan. Papunta na siya doon sa may parking. Mauna na ako sa inyo. O, beso na, Denny. Mwah! Ingat, Kiko! Kayo rin, ingat kayo. Bye, Isay. Pabeso na. Sinasabi ko na nga ba? Honey, sakto ang dating mo kasi... Sakto talaga ang dating ko. Kasi kitang-kita ko ang pakikipaglandian mo sa lalaking to. At ikaw, alam mo bang may anak na kami ng babaeng inahalikan mo? Ha? Teka, Gary. Mali iniisip mo. Wala akong masamang intensyon kay Isay. Hindi kami talo, kaya hindi mo ako dapat pag-isipan. Ay! Ang dami mo sinasabi! Gary, ano ba? Huwag mong saktan si Kiko! Papa Dudut, akala ko ay matatapos ng masaya ang gabi na yon dahil celebration nga yon para sa pagkakapromote ko sa trabaho ko. Ang tagal ko ring hinintay ang promotion na yon at akala ko ay hindi na darating pa sa akin kasi uso rin talaga ang palakasan sa opisina namin. Kaya hindi ko na rin napigilan ng maluhan nang i-announce ng manager namin na sa wakas ay tumaas na ang posisyon ko sa opisina paglipas ng ilang taon. Yun din ang dahilan kung bakit pinilit ko si Gary na payagan akong sumama sa celebration na yon pagkatapos ng trabaho namin sa opisina para mas maramdaman ko ang pagkaka-promote ko. At nang payagan niya ako ay na-excite ako kaya naman nag-ayos talaga ako para magpapansin sa ibang, hindi para magpapansin sa ibang lalaki kung hindi para mas tumaas ang confidence ko at may pakita sa lahat na deserve ko ang promotion na yon. Pero nasira ang gabi na yon nang dahil sa partner kong si Gary Papadudut. Hindi naman yon ang unang pagkakataon na nakita niya si Kiko at alam niya na bisexual ang kaopisina ko na yon. Kaya naman nagulat talaga ako nang suntukin niya ito at pagbintangan na nilalandi ako. Nang maawat ko ang pagsugod ni Gary kay Kiko ay kaagad na kaming sumakay ng kotse. Wala kaming imikan hanggang sa makauwi kami ng bahay. Si Mama ang nagbukas ng pinto at naramdaman niyang may tensyon sa aming dalawa kaya sinabi niya na matutulog na siya. Tulog na rin daw noon ang anak naming si Jing. Kaya ginamit ko na ang pagkakataon na yon para kausapin ng masinsinan ang partner ko, Papa Dudut. Magsha-shower ako dahil gusto ko na magpahinga. Talaga ba? Magpapahinga ka nang hindi natin pinag-uusapan kung anong nangyari kanina? Isay, wala naman tayong dapat na pag-usapan. Meron. Sinaktan mo lang naman ang kaibigan ko. Sa tingin mo hindi natin dapat pag-usapan yon? Kasi nakita ko na hinalikan ka niya. Kaya hindi ko napigilan ng sarili kong suntukin siya. Gary, walang mali sa yon. Matagal ko ng kaibigan si Kiko at alam mong bisexual siya. Wala akong pakialam kung bisexual siya. Ang point dito, hindi ka dapat nagpapahalik sa ibang lalaki. Saka, bakit ba ganyan ang makeup mo? Ang kapal. Naglagay lang ako ng konting blush on at lipstick. At bakit ka nakasuot ng ganyang klase palda? Napakaikli. Gary, hindi pa naman kitang underwear ko sa miniskirt na to. Malapit pa nga sa tuhod ang haba nito eh. Gusto ko lang i-appreciate itong binigay sa akin ni Denny kaya ito ang sinuot ko. Ang sabihin mo, gusto mo lang magpapansin sa mga lalaki. Kaya nag-makeup ka na makapal, nagsuot ng ganyang miniskirt at pumunta sa resto bar na yon para makuha mo ang atensyon ng ibang lalaki at madala ka nila sa... Ano, Gary? Bakit hindi mo ituloy ang gusto mong sabihin? Sige na, ilabas mo na lahat ng galit mo sa akin. Ito naman talaga yung punot dulo ng lahat ng pagsiselos at paghihigpit na ginagawa mo sa akin, di ba? Tama ng pag-uusap na to. Bukas na lang tayo mag-usap kasi gusto ko na talaga magpahinga. Hindi. Walang magpapahinga sa atin hanggat hindi natin pinag-uusapan yung kinikimkim mong galit sa dibdib mo. Wala na nga tayong dapat na pag-usapan, Isay. Tapos na to, kaya tama na. Akala ko rin tapos na. Pero bakit ganun? Bakit paulit-ulit ka na lang ganyan? Akala ko ba napatawad mo na ako? 10 taon na yun. 10 taon na mula nung magkamali ako ng 1 beses. Isang pagkakamali na kahit kailan hindi na mabubura pa. Dahil nagbunga ang ginawa mo kasalanan. O di sana pala hindi mo na lang ako binalikan. Isay,
Hindi mo naman masisisi kung bakit nagkakaganito ako ngayon. Kasi ako'y nasaktan dito. Ako'y niloko. Ako yung iniputan sa ulo. Pero tinanggap ko lahat. Nilono ko yung pride ko at nagpakatatay ako sa batang hindi ko naman katugo. So sinusumbat mo na sa akin lahat ngayon? Yun din ba ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa ako pinapakasalan? Alam mo, Gary, sana hindi mo na lang inakong responsibilidad ng pagiging tatay sa anak ko. Hindi naman kita pinilit na balikan ako. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Kaya ginusto kong ayusin ang lahat sa ating dalawa. Kung gusto mo talagang ayusin sa atin ng lahat, bakit hindi mo subukan na ibigay ulit sa akin ang tiwala mo? Kasi paulit-ulit kong sinusubukan na mabuo ulit ang relasyon na to. Kahit hirap na ako. Kahit sobrang pagod na ako kasi parang binabaliwala mo lang ang lahat ng effort ko. Hindi lang naman ikaw nahihirapan. Gary, alam ko naman na ako talagang may kasalanan dito. Hindi ka magkakaganyan kung hindi dahil sa isang gabing pagkakasala ko noon sa relasyon natin. Pero binalikan mo ko. Tinanggap mo ko. At pinanghawakan ko yung sinabi mo na magsisimula ulit tayo. Kaya alam kung palagi na lang tayong ganito. Kung palagi na lang ganyan na hindi marunong magbigay ni konting tiwala sa akin, mabuti pa. Mabuti pa tapusin na natin talaga lahat ng to. Isay naman. Pagod na ako, Gary. Pagod na ako maging sunod-sunuran sa'yo para lang makuha ulit ang tiwala mo. Ayoko na. Tama na. Kasi mukhang wala na rin talagang patutunguhan ng relasyon natin. Magpakatotoo na lang tayo sa isa't isa. Tapusin na natin ang lahat ngayon. Papadudo 3 taon na kaming magkarelasyon ni Gary at nagsasama na rin kami noon sa isang bubong nang makagawa ko ng isang napakalaking pagkakamali. Naka-out of town siya dahil sa trabaho niya at ako lamang mag-isa noon sa apartment. 2 linggo akong walang kasama kaya nagagawa ko lahat ng gusto ko. Sumakto na nagbakasyon noon sa malapit sa amin ang best friend ko noong high school na si Mika. Galing siyang US at certified na gimikera. Sinamahan ko siya sa pag-gimik niya habang nandito siya sa Pilipinas. At doon na nga ako nakagawa ng isang malaking pagkakamali. Papadudot na lasing ako nang minsang mag-bar kami ni Mika. May nakilala akong isang lalaki at dahil sa kalasingan ko, ay napasama ako sa kanya na mag-check-in sa isang motel. At may nangyari sa aming dalawa. Pero pagkatapos ng gabing yon, kahit kailan ay hindi ko na siya nakita pa. Sobrang nag-guilty ako lalo na nang umuwi na si Gary. Wala na akong balak sabihin sa kanya ang nagawa kong kasalanan kahit nilalamo na ako ng konsensya ko. Pero ang hindi ko inaasahan ay yung pagbubunga noon ng isang gabing pagkakasala na nagawa ko. Yun ang bagay na hindi ko naitago pa kay Gary, Papadudo. Mas lalo akong nagilty nang makita ko ang excitement sa mga mata niya nang akalain niyang siya ang ama ng ipinagbubuntis ko. At nang aminin ko sa kanya ang kasalanan ko ay nakita ko ang sakit at galit na rumihistro sa mukha niya. Humingi ako ng tawad at napahagulhol na sa harapan niya. Handa na rin akong tanggapin ang gagawin niyang pakikipaghiwalay sa akin pero hindi ko inaasahan nang sabihin niya na handa niyang tanggapin ang bata at muling ayusin ang sa amin. Kaya naman ang alam ng lahat ng mga taong nakapaligid sa amin ay siya ang tatay ni Jing. Pero hindi ko naman akalain na sa kabila ng pagpapatawad na ginawa niya sa akin ay ang hindi niya pagbabalik ng tiwala sa akin. Nahirapan ako noon, Papadudot. Oo, pinatawad niya ako, tinanggap niya ang anak ko sa ibang lalaki pero hindi naman niya magawang ibigay sa akin ang buong tiwala niya. Oo, alam ko na mahirap yung gawin kasi niloko ko siya at nagbunga ang ginawa ko na panloloko. Pero sana'y hindi niya na lamang inako ang responsibilidad sa anak ko kung patuloy niya lamang akong pahihirapan. Kaya naman kinabukasan noon ay umalis kami ni Jing at mama sa apartment na yon. Dala mga importanteng gamit namin. Umuwi muna kami sa bahay ng ate ko.
Papadudot, isang linggo rin noon ang lumipas nang sunduin kami ni Gary sa bahay ng ate ko. Ayoko sanang sumama sa kanya pabalik ng apartment niya, pero humingi siya ng sorry sa akin at sa pagkakataon na yon ay para ayusin ang relasyon naming dalawa. Pagkakataon na ayoko sanang ibigay, pero hindi ko na ipinagdamot dahil mahal ko si Gary. Ang pagkakataon na hindi na namin sinayang pareho dahil tinupad na ni Gary ang pangako niya na pagbibigay ng tiwala sa akin. Sa ngayon, Papa Dudut, ay 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Gary at masasabi ko na totoong isang masayang pamilya na kami. Lalo na at nagkaroon na rin ng kapatid si Jing. Malaking aral din talaga ang naibigay sa amin ng mga nangyari noon sa buhay namin, Papa Dudut, na ang pagpapatawad ay madalas nakakambal ng pagtitiwala. Mahirap ibigay pero kailangan para muling maayos ang isang relasyon. Papa Dudut, dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa mga listeners. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Isay. Mga kapuso, sadyang mahirap ibigay ang pagpapatawad, lalo na sa taong naging dahilan ng matinding bighati sa ating buhay. Pero pinakamahirap yung kalimutan ng sakit na iniwan sa atin ng taong sobra nating pinahalagahan. Pero lagi po nating tatandaan, sana na sa oras na tayo po ay magbigay ng pagpapatawad, kailangan din nating matutunan na muling ibigay ang ating pagtitiwala. Hindi naman natin kailangan na madaliin ang lahat ng proseso. Pero dapat nating pag-aralan kung paano unti-unting limutin ang sakit ng isang kasalanan para kahit papaano ay magawa nating makausad mula sa mapait na alaala ng kasalanang nagawa sa atin. Kailangan tulungan po natin ang ating mga sarili para maibigay ang genuine na pagpapatawad sa isang taong nakasakit sa atin. Maraming salamat po mga kapuso sa pagsama sa ating programa. Ako po ang inyong si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ito lamang yan sa Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1 Forever #1.